Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Importante po itong ating topic ngayon, itong vlog natin. Ito po ay patungkol dito sa bagong isiniwalat nitong si Congressman Kiko Barzaga. Ito po ay patungkol po sa pagkamatay dito kay Vice Mayor Amy Lamasan, na ang unang binalita ay namatay raw ito dahil sa isang aksidente na naglinis di umano ito ng baril at natamaan ang kanyang sarili. Okay? So, noong una, marami po ang inakala na ito po ay talagang aksidente, no? But as time goes by na nung nakapag-isip-isip na yung mga taong bayan, yung mga siguro yung mga authorities, yung mga kapulisan natin, nung talagang inanalyze yung situation, no? Kasi po di umano ang at that time nung nangyari yung bagay na yan ay ang kasama niya ay ang kanyang live-in partner di umano. Okay? Yun lang aking naririnig, live-in partner. Tapos, marami ang nagsasabi na dapat talaga yan imbestigahan ng malalim. Ang tanong, sinadya ba na gurgurin itong si Vice Mayor Amy Lamasan? Okay? Kasi, may mga congressman involved dito na gustong paimbestigahan ngayon. Okay? At minention ito ni Kiko Barzaga. Mamaya panoorin natin yan, sino-sino itong mga congressman na dapat imbestigahan na dahil very suspicious raw ang time ng kanyang pagkamatay. Okay, mamaya atin pong pakinggan ang kanyang official statement ni Kiko Barzaga kasi alam naman natin, hindi naman ito takot kung babanggitin niya kung sinong pwede niyang sabihin na involved dito o ganyan. Okay? Pangalawa nating pag-usapan ay itong vlog ni Attorney Vic Rodriguez na na-mention niya dito sa kanyang vlog na kahit nagpapasko, nag-New Year, ay meron pang isang nandoon sa detention si Tatay Digong, no, na nakakulong, at ipag-pray natin na makalabas na at alam naman natin kung sino ang dapat sisihin sa bakit napunta si Tatay Digong sa Hague. Walang iba kundi si Bongbong Marcos. At yan po ay itatalakay nitong si Attorney Vic Rodriguez na yan po ang pinakadahilan bakit yan ang analysis po at paniniwala ni Attorney Vic Rodriguez na kaya raw nag-negative 3 ang trust rating ni Bongbong Marcos ay dahil dyan sa ginawa ni Bongbong Marcos dyan kay Tatay Digong. Okay? Pakikinggan po natin ang vlog ni Attorney Vic Rodriguez kasi po sapul at tumpak na tumpak ang kanyang analysis. Okay? So yun po ang ating pag-uusapan ngayong gabi na ito. Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat?
Okay. So, eto po yung video nitong si Kiko Barzaga. Ang tanong dito, itong pagkamatay ni Vice Mayor Aimee Lamasan, sinadya ba ito? At anong purpose? Kung gugurgurin man siya, anong purpose? Okay, dito natin malalaman sa opinion at itong official statement na nilabas ni Kiko Barzaga. Okay? Sinadya ba talaga ito? Or aksidente lang? Ito, panoorin po natin si Congressman Kiko Barzaga. Play. My fellow citizens, Vice Mayor Aimee Lamasan has passed away. The Vice Mayor from Iloilo has passed away from a self-inflicted gunshot wound. Though plenty of questions emerged from this incident. Marami pong tanong ang kumakalat. Totoo ba na naaksidente ito? Kasi unang-una, ito yung analysis ko. Kung ikaw may ako naniniwala naman ako na itong Jaril ni Vice Mayor ay siguro naman may lisensya ito. Okay? Kapag may lisensya po ang iyong Jaril, ay marunong ka talaga gumamit niyan. Kasi hindi ka naman bibigyan ng Jaril kung hindi ka marunong gumamit. 'Di ba? And at the same time, alam mo rin ang mga safety precaution kung meron kang Jaril, kung paano mo linisin, ano mo muna, ilalaglag mo muna yung mga bullets diyan bago mo linisin o kung ano-ano. Ako wala naman akong ganyan. So wala akong mga safety na maibibigay sa inyo mga tips. Pero alam ko itong si Vice Mayor, alam niya. Kaya nga nakapagtataka kung naglinis siya ng kanyang Jaril dyan, tapos natamaan siya, she accidentally hit o nakablit niya o tatamaan siya. Parang sabi ko, di ba, kapag nandyan na yung bagay na yan, doble ingat ka. Di ba? So, marami pong question, maraming tanong. Hindi naman tayo nag-aakusa. Pero dapat itong i-questionin ng malalim. Dapat ito imbestigahan ng malalim. Okay? Yan ang pinakauna ko. Parang personally sa opinion ko, parang mababaw lang na rason na especially na istrikto na ngayon. Hindi kagaya noong panahon ng 90s, ganun, kahit sino pwedeng magka-jaril, di ba? Ngayon, ang hirap na. Mahal pa yung lisensya. Tapos marami ka pang screening na idadaan. Tapos ganyan-ganyan lang, no? Tapos vice mayor ka pa. 'Di ba? You have all the knowledge sana when it comes to that, 'di ba? Play. The province of Iloilo is home to many notable figures in the flood control corruption scandal. Okay. So nabanggit dito ni Congressman Barzaga na ang Iloilo ay marami pong issue sa flood control corruption scandal. Ibig mo bang sabihin, Congressman Barzaga, ay itong pagpanaw nitong si Vice Mayor Aimee Lamasan, are you telling the Filipino people na may kinaugnayan po ito sa flood control corruption? Posible. Malaking Posibleng, alam nyo naman, di ba? Alam nyo naman, ito yung panahon na maglinis na sila. Di ba? So, pwede ang kaya nga, nananawagan po tayo ng malalim na investigasyon nito, kagaya nung nangyari kay Yusek Cabral, di ba? Namely, Senior Deputy Majority Leader Hala! Ito raw yung mga taong dapat imbestigahan, sabi ni Kiko. Majority Leader Lawrence Defensor. I don't know kung inakusahan siya, pero imbestigahan lamang kasi ito raw yung mga impluwensyang tao dyan sa Iloilo.
Okay? Lawrence Defensor, and Congresswoman Garin, the Dingbaksha Queen. Hala, kasama pala si Garin na dapat questionin dito. Who rules her district alongside her daughter, board member Rika Jane Garin, the Dingbaksha Princess. Ang kanyang anak kasama rin. Bakit kaya? Who are being investigated for involvement in the massive corruption in our country. Itong mga taong to, involved dito sa flood control corruption. Ayon yan kay Kiko Barzaga. Okay? Ang tanong, bakit nagurgur si Vice Mayor? May kinalaman ba itong mga nabanggit ni Kiko Barzaga? Yan ang pinakatanong ngayon. 'Di ba? Ako, I don't want to guess. Ayokong kasi wala tayong proof. Pero alam ko, bago to nabanggit ni Kiko Barzaga, may umuusok. May umuusok. Alam ko may umuusok dyan ng mga, alam nyo na, mga chismis. Alam ko may umuusok. The timing and the nature of Vice Mayor Lamasan's death is too suspicious. Di ko lang alam kung itong si Vice Mayor Amy Lamasan, ang kanyang partido at itong mga partido nila ni Garin ay magkalaban. Okay, di ko lang, I'm not so sure kasi hindi tayo masyadong knowledgeable sa politika dyan sa Iloilo. Okay? Tama ba? Tingnan natin. Ano natin? Tingnan natin kasi ayokong magkamali eh. Iloilo nga. Iloilo. Okay? Sa mga taga Iloilo natin na mga audience, magkalaban ba sa politika itong si Amy Lamasan at itong mga Garin? I-comment nyo kung magkalaban ba sila or kung magkasama man sila o kapartido man sila, may pinag-awayan ba sila? Nagturuan na ba sila sa itong flood control anomaly? Ilatag nyo para makatulong tayo sa katotohanan na mga nangyayari. Kung may alam kayo, mag-comment kayo, okay? And an investigation must be made to determine whether her death was caused by her knowledge of the flood control anomalies in the province of Iloilo. That will be all. Happy New Year. Ay, nako, itong si Kiko Barzaga talaga, no? Alam ko, na-appreciate ko itong batang to. Kagaya ni Congressman Liviste. Kasi isa ito sa mga congressman na talagang sasabihin nila sa taong bayan kung ano yung kasi wala nang paligoy-ligoy eh. Binanggit na niya ang dapat babanggitin. Ganun ba? So, deserve naman natin taong bayan na malaman ang lahat ng mga anggulo sa mga nangyayaring kagaya nito. Okay? Pero ako, I don't want to judge right away. Okay? It needs a thorough investigation. Yun lang ang aking ano. Pero, talking about the flood control, kung i-connect mo yan, alam nyo na kung ano ang magagawa ng pera. Okay? Para lang matahimik ang dapat nating linisin. Di ba? So kayo, mag-comment dito lang sa Donmar TV. Sinadya ba o aksidente lang? Ilatag ang inyong opinion. Babasahin natin yan. Okay? Ito, punta tayo dito sa next nating video. Itong opinion ni Attorney Vic Rodriguez kung bakit nag-negative 3
ang trust rating ni Bongbong Marcos. Ito po, panoorin natin si Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic, pasok! Know them, kaibigan ho natin sila, rinerespeto natin sila. In the midst of the celebration ng Pasko at New Year, huwag natin kakalimutan, meron pong naiiwang Pilipino dahil sa pagkakanulo ng Marcos Jr. administration. Itong tinatawag nating pambansang bangungot, nandiyan pa rin ho, nakapiit, walang kaso, walang ebidensya, walang complainant, katang-isip lamang si Tatay Digong. Patuloy po yung ating panawagan, yung ating advokasya, patuloy po ninyo yung inyong panalangin sa kanyang kalusugan, sa kanyang kaligtasan, at sa kanyang sana ay pagpapauwi sa lalong madaling panahon. No? So ito po yung nagiging resulta ng kabi-kabilang survey. Ang naging hatol po ng mamamayang Pilipino base sa dalawang survey, SWS -3. Yung meron pa isang naunang survey. In fact, yung naunang survey, wala lang po silang net rating. Pero pag tiningnan po ninyo yung summary nung approval niya at saka nung kanyang rejection, -26 po siya. Tinitingnan ko lang po yung notes ko kung ano yung pangalan ng survey firm na yan. Kanya-kanya po kasi yung pagpapaliwanag doon, ano raw po yung net rating ni Bongbong Marcos. Ang net rating niya doon sa WR survey, I think yun po yung pangalan ng survey firm, baka may nakakaalam dyan. Yung naunang survey bago yung SWS, bagamat wala pong net rating roon, nakalagay na doon ang rejection sa kanya, ang kanya pong net rating. Pag in-appreciate mo yung approval, i-menos mo yung disapproval, that early -23 or 26% na ho si BBM. At ito po ay kinumpirma ng isa pang survey, yung SWS. Ang kanyang net rating, -3. Nung siya ay tinanong, ang sabi niya, hindi raw basihan, ang iisang survey lang, kinakailangan antayin. Nung lumabas yung Pulse Asia, ang kanyang net rating na for trusts, yung tiwala po ng mamamayang Pilipino, ay -15 ang kanyang net rating pagdating po sa tiwala. Yung trust, mahalaga po yun Bakit mahalaga na -15 na lang ang kanyang, na -15 yung kanyang trust rating? Tatandaan po nyo, not long ago, ang kanya pong mandato ay 31 milyon mahigit ang bumoto sa kanya bilang Pangulo. Ibig sabihin, napakalaking mandato. Huwag din natin kalilimutan na higit pong malaking mandato na ibinigay ng mamamayang Pilipino kay Vice President Inday. 32 million mahigit yung kay Vice President Inday. Ano po yung significance ng 31 million niya not too long ago? This was May of 2022. Ngayon po, mag-aapat na taon pa lamang, -15 ang nagtitiwala sa kanya. Ibig sabihin wala na, may utang pa siya. May utang pa siya. Hindi po zero rating -15, may utang ka pa. At ang kanya pong performance rating, -14. Kanya kung inyo pong i-analyze ng malalim, ang ibig pong sabihin, the implication and the ramification, the implication of this -15 trust rating and -14 performance rating, ang verdict o ang hatol dapat nang lisanin ni Bongbong Marcos ang Panguluhan. Malinaw po iyan. Yan na ang tinig ng mamamayang Pilipino. Nalusaw na po ang anumang mandato o tiwalang ipinahiram sa kanya ng taong bayan. Alam mo ninyo, dyan po ako ingat na ingat noon when I was handling yung kanyang kampanya. Hindi ba maganda, simula, mababa, balit dahan-dahan tumataas. Every day, I am worried na baka may isyong malaki na hindi ma-handle, sasadsad yung kanyang rating. But I take pride in saying none of this kind happened during my watch.
Ngayon ho kasi, panay propaganda na lang ang ginagawa ni Bongbong Marcos. Nagtiwala ang mamamayang Pilipino sa kanya, hoping that yung matagal na nating pinag-uusapan na yung redemption. Di ba? Yung redemption, that he will make good his commitment made during the Yung bagong Pilipinas. Ayan, lagi nila yung binabanggit yung bagong Pilipinas. Ayun. Dahil kay BBM, bumulok yung Pilipinas. Ay nako. campaign na ibabangon tayong muli. Correct. Wala pong bumangon, Wala. nalugmok po tayong lahat. Correct. Ano pong prueba? Yung survey. Pati po yung pinakakanyang inaalagaan, kuno, binubusog sa pera, binubusog sa ayuda, Grabe. sa AKAP, sa AIX, pati yung tupad po institutionalized na po yun, maganda po yun eh. Yung tupad program ng DOLE, maganda po yun eh. Subalit, sinalaula po ng pambansang bangungot administration ni Bongbong Marcos. Ginamit po pambili ng boto, pamumulitika, at talagang political patronage. Kaya po, merong higit na lumalalim or deepening resistance and defiance dito sa malalang kurakutan, korupsyon, na pagnanakaw ng pondo na nagaganap. There is now, and there is no denying, the challenge is now out there. There is an open challenge to the incompetent and corrupt administration of BBM. Open na po, lantara na, yung mga nagcha-challenge at nananawagan na Marcos resign. Yung mga maliliit na tinig, yung mga dati ay nagpapahayag lamang ng kanilang saloobin. Tatakot, bulong lamang, kasama niyo po kami dyan, pero alam naman ninyo, naghahanap buhay po kami, may trabaho po kami, nagtatrabaho kami sa gobyerno. Ngayon po ay labasan, hayagan na ang kanilang pagbulalas at pagsigaw. Laban sa kurakot, laban sa korupsyon, sa drug addiction, at isinisigaw, Marcos resign. Marcos resign, Marcos resign. Kaya po ang verdict talaga, base dito sa multiple surveys, 3 survey na po iyon. And yung survey po ay snapshot ng sentimiento o nagsasalarawan ng sentimiento o saloobin ng ordinaryong mamamayan na na-survey during a certain period during the conduct of the survey. But go beyond, go outside these surveys, magtungo lang po kayo sa mga terminal ng public transport, tricycle, habal-habal, jeepney, Grab, taxi, lahat, MRT, LRT. Maririnig ninyo yung tunay na pulso, disgustado, frustrated ang mamamayang Pilipino. Bakit? Natapos na po ang taong 2025. Natapos na ho ang December 15, 2025. Nakapagpasko na po tayo lahat, bagamat hindi lahat ay masaya, hindi lahat ay kumpleto, kagaya ng pamilya Duterte, yung kanila mismong patriarch na sinalbahin ni Bongbong Marcos, nariyan pa rin sa Hague, si Tatay Digong. Pero naririnig natin ang tunay na sentimiento. Kumukulo na po sa galit. Boiling point na po. There is a boiling frustration. The sense of disappointment, disgust. Nandiyan po lahat and disappointment. Kung paano minaneho ni Bongbong Marcos ang ating bansa, ang BRP Pilipinas, ang BRP Republika ng Pilipinas, nagkawindang-windang po tayo. Bakit? Hindi po siya naging tapat doon sa kanyang social pact, social commitment, and social contract with the Filipino people. Most especially, the 31 million Filipinos more or less na nagpahiram sa kanya ng tiwala, believing, convinced na aayusin niya yung mga marami pang mali sa institusyon ng gobyerno.
Ano ho ang ating nasaksihan? Sa loob ng kanyang 3.5 taon, mag-aapat na taon po ngayon, June 30, 2026, higit pong winasak ni Bongbong ang mga institusyon. Kinurap ang Senado, kinurap ang dati ng korap, subalit mas korap ngayon na mababang kapulungan ng Kongreso. Ang maraming ahensya ng Executive Department corrupted din all the way to the Office of the Executive Secretary. Yung kakaalis lamang na ES at ngayong kasalukuyang ES. Yung kasalukuyang ES sinampahan po last year bago magpasko ng kasong plunder diyan po sa ombudsman. Ano po yung naging ugat niyan? Yung kanyang pagsimot sa lahat ng pondo ng GOCCs, yung Government-Owned and Controlled Corporation. Kagaya po ng PhilHealth. Diba? Kinuha niya, ang target po nilang kunin yung 89.9 billion. Buti na lamang, nakapag-issue, although belatedly ng TRO, may natangay pa rin po silang 60 billion. Na meron din pong naging kautusan ang Korte Suprema, agad-agad, walang delay, hindi pwedeng pagpabukas, isoli yung 60 billion. Diyan sa pondo ng mga ordinaryong manggagawa. So ngayon po nakikita natin, because of the boiling frustration that we can sense, we can feel, we can hear, hindi na po sapat sa mamamayang Pilipino na basta marinig lamang Lumalalim at higit na malalim na po yung resistance, yung defiance. There's a deepening resistance and defiance to this against this inept, incompetent, corrupt, and morally bankrupt Marcos Jr. administration. Malakas na po yung tinig ng mamamayang Pilipino Yung dati pong naririnig natin na bulong-bulungan, natatakot pa o medyo binibigyan pa siya ng benefit of the doubt sa issue ng corruption, drug addiction. Malakas na po ang sinisigaw ngayon. Marcos resign. Step down in whatever way, shape, or form. Give up the presidency sapagkat lalo lang malulugmok ang Pilipinas. Kaya po natin pinag-uusapan ito dahil sa panimula ng taon, unang araw po ng trabaho, yung mga nanananghali at yung mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo bilang gabay sa mga issues na ating pong patuloy na haharapin dahil hindi po porke natapos ang 2025 ay tapos at limot at lipas na rin ang mga isyung ito. Ito po ang maggagabay sa atin for this 2026 and in the coming days, months, and even years ahead of us. Sapagkat pagkalugmok ang ekonomiya, matagal po ito, kumbaga sa sugat, lumalatay po ito Ito po yung talagang malalim na sugat, may latay at talagang pumepeklat. Hindi basta matatanggal nung yung pampahid. Cebu de Macho. Oo, hindi ho basta matatanggal nun. Siguro kung magpapaderma ka, matagal din, mga ilang bisita. Ganun po yung kalalim ang sugat. Maraming salamat po sa napakaraming live viewers na kapiling po natin ngayon. Dito po sa aking Magic Eye ay nasa mahigit 1,700 live viewers po tayo and maybe more. Patuloy po sana kayong sumuporta, tumangkilik at samahan ako ngayong unang pananghalian sa unang araw ng trabaho ngayong 2026, January 2, 12:29 ng tanghali po dito sa Pilipinas. Ang sinisigaw po ng mga mamamayang Pilipino, ang malinaw na hatol, the verdict, malinaw po, hindi po tayo pwedeng magkamali. Ang hatol o verdict tungkol sa patuloy na pagnanakaw ng pondo, kurakot at korupsyon, Marcos is guilty. Marcos must go. Bongbong Marcos must resign. The verdict is very clear, crystal clear. Marcos is guilty of corruption. Marcos is guilty of plunder. Marcos is guilty of incompetence. No? Malinaw po iyan. Kaya nga pong sinisigaw, bakit siya guilty? Sapagkat siya at ang mga katulad niya, ang mga... No wonder ang taong bayan, -3 ang trust rating niya. Kampon niya,
na kanyang inaalagaan at patuloy na pinoprotektahan, sila po ang berdugo ng kaban ng bansa. Sila po ang berdugo ng pera ng Pilipino. Sila po ang malinaw na berdugo na pera ng bayan. Kanya malinaw ang hatol, Marcos is guilty, Marcos must go. Hindi po maaari magkaroon ng ganito kalawak na krimen nang walang pinuno, nang walang mastermind, nang walang pinaka nagmamaniobra ng lahat. Ano po ang pruweba? Hindi ho ba noong 2025, 2024 pa lamang, mainit na natin pinag-uusapan, isiniwalat na natin na talagang maraming anomalya diyan sa 2025 panukalang budget. Ano po yung sinabi niya? Thoroughly reviewing. They were thoroughly reviewing. No, masusi daw nilang rinipaso yung panukalang budget for 2025. Ano nangyari? Ito na nga po, kami po ay hindi nagulat. Kaming nasa tunay na oposisyon, kaming kagaya ni Pangulong Duterte, ni Congressman Sid Ungab, hindi ba, ng inyong lingkod, di po kami nagulat dahil alam namin kung ano ang tatambad sa mamamayang Pilipino pag pinirmahan yung illegal, invalid, immoral, unconstitutional at unlawful 2025 proposed national budget. Pinirmahan pa rin po eh. Di ba? Eto na naman po tayo ngayon. Nagsimula ang unang taon, re-enacted budget. Wala pong meaning yun. Ang bantayan po ninyo kung paano niya tatratuhin itong maanomalya at pork-laden. Siksik, liglig, hitik, umaapaw po ang pork barrel, soft pork kung tawagin. Pero baboy pa rin po iyon, taba pa rin po iyon. Yung 6.793 trillion pesos proposed budget for this year. Tingnan natin kung kanyang hinimay talaga, kung siya'y nag-aral talaga, and without, wala na pong kumpiyansa sa kanya ang mamamayang Pilipino. Yung sinasabi pong the proof of the pudding is in the eating, doon natin titingnan. Etong 6,973 trillion, nagsanib puwersa po yung mga tumalikod na rin sa mamamayang Pilipinong senador at kongresista. Inaprubahan itong maanomalyang 6.793 trillion national budget at ngayon ay isinumiti na sa Malacanang. Tingnan natin kung anong gagawin ng pambansang bangungot, kung kanyang pipirmahan ng buo o meron siyang bito-bituhan, kagaya po nung nangyari nung 2025 budget o totoong veto. No? Dito natin babantayan. Maybe he will sign it by Monday or anytime next week, but I doubt kung kanyang sosoplakin o hihiyain yung kanyang mga kampon na nagmumula sa Kongreso, pareho sa Senado at sa mababang kapulungan. Makikita po sa iba't ibang mga survey na hindi na po basta solusyon lang o paglaban lang sa korupsyon ang hinihingi ng tao. Hindi na po basta full transparency at full accountability ang hinihingi ng tao. Ayaw na po ng tao ng remedyo. Base po ito sa -3 ng SWS. Yung isa naman ay yung -26 based on my own interpretation of that. Let me just check yung pangalan po ng survey company para naman hindi ko rin ho kayo maligaw. Dahil dito po sa ating pahina, tamang impormasyon ang ating ibinibigay. Yung po ay aking interpretation sapagkat nakita ko roon na hindi ka naman pwedeng walang net performance rating. Kaya ima-minus po ninyo yung approve sa disapprove para mauwi ka doon sa net yung WR survey. Ang kanyang positive noon, first week ho ng December lumabas yun Ang kanyang positive ay 47, yung approve. Ang hindi po approve ay 21%. So pagka binasa po ninyo yun, meron ho sa kanyang matitirang -26. Yun po yung kanyang survey. -26 po siya doon sa WR survey.
Yun po ay sinusugan o kinumpirma o validated o revalidated by the SWS survey. Meron lamang po siyang -3. At pagdating nga po nitong Pulse Asia, mas malala. Ang kanyang trust ay -15, at ang kanyang performance, ang neto po ay -14. So, hindi na po kontento ang tao sa basta remedyo. Yung band-aid solution, ayaw na po nun. Ang inihingi na po ng sambayan ng Pilipino, bukod sa full accountability at full transparency, yung pagpalit ng liderato. Because how else can you explain the -15 trusts and -14 performance rating ni Bongbong Marcos? Yung sinisigaw po, kagaya ng hakbang ng maisog, kagaya ng Save the Philippines Coalition, matagal na po, noong taong January 2024 pa lamang po, linabanan na yung HUAD na People's Initiative, ginagamit po rin ang pera natin. So linabanan natin, humingi tayo ng full accountability, full transparency, peace, and security. Hanggang ngayon po yun ang sinisigaw. Subalit, dumami na po, kagaya po nung aking sinabi kanina, hindi na po kontento ang tao sa basta bulong. Hindi na po yung pwedeng nagkindatala kayo, sa inyo po kami, sama kami. Ngayon po, higit na malakas na ang tinig. Hindi na po basta bulong. Sumisigaw na po, ibinibulalas na. Yung kurakot, korupsyon at drug addiction, ang solusyon, Marcos resign. Yung issue po ng full accountability at transparency, hindi na po solusyon yung remedyo Hindi na po solusyon yung band-aid solution. Hindi na po ubra yung budol at publicity stunt or gimmick. Yung propaganda ni BBM, hindi na po ubra Malinaw po Malinaw na po ang linyahan ngayon. Gumuhit na ang mamamayang Pilipino. Ang hinihingi na po, kung ano man po ang maging interpretation ninyo, malinaw po kinakailangan na po magkaroon ng pagpalit ng liderato. No? Malinaw po, usapan na po sa labas yan, ang lakas na po ng usapan na kinakailangan na magkaroon ng change of leadership, pagpalit ng liderato. Ngayon, yung mga natatakot pa rin, wala pong sedition doon, wala pong seditious doon. Ulitin ko at obligasyon ko, because it's my advocacy and my commitment to you, to all of you, nakakaking kayong gagabayan, nakaukit po yung ganyang remedyo sa ating saligang batas. Okay, so anong ibig sabihin ni Attorney Vic dito? Halatang halata na halos lahat ng sambayan ng Pilipino na ay ayaw na ni BBM. Siyempre, because of the performance of Marcos Jr., no? So, ang panawagan po ni Attorney Vic ay palitan na si Bongbong Marcos. At yan po, ini-encourage po tayo ni Attorney Vic na wag po tayong matakot na kung meron mang rally, lumabas tayo. I-express natin ang ating galit sa ginawa ni BBM. I-express natin ang ating galit na palitan na itong si BBM. Kasi ito lang yung only way na uunlad, maibalik natin ang progresong bansa sa Pilipinas. Kasi kung tayong Pilipino, hahayaan natin ang mga kalokohan, kabalastugan ng ginagawa ng Administrasyong Marcos, tayo rin naman ang kawawa, di ba? Kaya nga sabi ni Atty. Vic, huwag tayong matakot na i-express ito lahat. Kasi marami pong mga nananakot na kakasuhan kapag ganito, ganyan. Basta i-express nyo lang ang inyong galit, no? Huwag lang yung idaan sa dahas. Basta the freedom of expression, doon lang tayo, no? Kung ano yung hinanaing mo sa ginagawa ng gobyerno na mali, tama ang ginagawa mo. Okay? Yung kasi alam ko naman every time na galit ang taong bayan, no?
At if galit ang taong bayan at medyo tama ang punto kung ano yung sinisigaw ng taong bayan, nag-o-observe lamang po ang mga kapulisan at ang ating mga AFP. Okay? If sa tingin ng mga AFP at itong mga kasunduluhan natin na this is the right time, na mukhang ito na yung tamang pagkakataon na palitan na natin ang ating namumuno ng ating bansa, susunod yan ng mga AFP. Sabi nila, hindi yan mapatalsik si BBM kasi suportado yan ng mga kapulisan at kasunduluhan. Yes, totoo yan, suportado as of now. Pero kung makikita ng kasundaluhan at mga AFP, mga kapulisan, na sobra na, tama na, abusado na ang administrasyon, hindi yan magdadalawang isip yan sila, yung mga authorities natin. Okay? So, ayun, ano sa tingin nyo? Tama ba si Attorney Vic, no? Na dahil bumaba ang trust rating ng -3 for the first time ito in the history sa Pilipinas, itong ating presidente, ito na ba yung palatandaan na dapat na nating palitan ang ating presidente? Ilatag nyo ang inyong komento, ang inyong opinion ha. Babasahin natin yan. Okay? Paki-like, paki-share sa mga nanonood ngayon na mga audience natin para naman guys itong video na ito ay kakalat ito sa malawak na audience na malalaman nila kung ano na talaga ang nangyayari ng ating bansa. Okay? At sa mga first time dito nanonood sa aking channel dito sa Donmar TV, if nagugustuhan nyo ang ating vlog, no, pindutin nyo lang ang subscribe button. Walang bayad yan, no? At ma-update pa kayo sa mga trending natin na mga balita. Okay? So, ayun. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.